Yung mga nabanggit po ni Pedro ho dito ay isang malaki at mahabang encouragement sa mga nagsipangalat na mga Kristiyano na itinuring mga dayuhan ng Diyos dahil sila'y tinawag ng Diyos mula sa mundo upang hindi mamuhay katulad po ng mundo. At dahil po dito, sila po ay inuusig dahil po sa kanilang pananampalataya. Subalit, sa kalagitnaan po ng pag-uusig na kanilang nararanasan, nakikita ho natin dito na nagbibigay po ng malaking pagpapala through encouragement si Pedro para po sa mga nagsipangalat na mga Kristiyano. And that is, ang kanilang mga nararanasan ay kailangan po nila maranasan upang ang kanilang pananampalataya ay mapatunayan na ito nga ay tunay. Pangalawa, sila po ay i-preserve ng Diyos ng isang gantimpala that they will inherit in heaven na kung tawagin po eternal life. And because of this, ang sabi din po sa ating mga napag-aralan last Friday, itong kaligtasan na ibinigay po ni Yahweh sa kanila sa pamagitan po ni Jesucristo, ito yung mga ninais ng mga propeta. Ito po yung mga ninais ng mga anghel na alamin at siyasatin na maigi na hindi po natupad sa kanilang panahon, or we could say era, kundi sa panahon po ng New Testament Church. So in that sense, masasabi po natin, mapalad ang mga inuusig sa ilalim ng bagong tipan because we have something na hindi naranasan ng mga Old Testament saints. And that was the understanding of the gospel. Kaya dahil po sa ganitong klaseng knowledge, papasok naman po tayo sa tinatawag na utos. Kasi kanina, or rather last few Fridays, mula po sa talatang 3 hanggang talatang 12, this is all theological. Nang ibig sabihin, ipinapaliwanag po ni Pedro sa kanila the theology of their suffering. The theology na kanilang mga nararanasan. Bakit po ba nila nararanasan ang mga bagay na ito? At bakit kailangan na tanggapin po nila with kagalakan na sila po ay pinagpala ng Diyos is due to the fact that the theology of verses 3 and 12 teaches them that sila po ay nasa ilalim na bagong tipan, ang tipan na ninais po na maunawaan at intindihin mabuti ng mga propeta at ng mga anghel. Kaya dito po sa talatang 13 hanggang 16, makikita po natin, now that you have this understanding, ngayon alam mo na yung teolohiya kung bakit kayo ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng pag-uusig and trials. How should a Christian live in a world that hates you, in a world that persecutes you, in a world where it is foreign sa kanilang pamumuhay, sistema at pag-uugali na malayo sa pamumuhay po ng isang Kristiyano? Na sa madaling salita, ano po ba dapat maging pamumuhay, ugali ng isang Kristiyano dito sa mundo that opposes and hates God? Yan po ang ating aalamin. Sa talatang 13, sabi po dito, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Sa English, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Tulad po na ating mga napag-aralan po noon, sa English, kapag may salitang therefore, o sa Tagalog, sa gayon, o kaya, usually, ang salitang therefore, kaya, sa gayon, is used to sum up what was said beforehand. Nang ibig sabihin, ito na yung nagbibigay ng buod ng kahulugan o dahilan sa mga nabanggit po kanina. Nang ibig sabihin, mula po sa talatang 3 hanggang talatang 12, pagkatapos po ipinaliwanag ni Pedro yung theology kung bakit kailangan nila maranasan yung mga paghihirap at pag-uusig, after ipinaliwanag niya ho ito, sinabi agad po ni Pedro, kaya, sa gayon, sa makatuwid, therefore, nang ibig sabihin, dahil natutunan na natin yung mga dahilan
at rason kung bakit tayo nakakaranas ng mga paghihirap, ito na ang dapat natin gawin. So dito ho pumapasok yung instruction. Kaya sinabi po ni Pedro, therefore. Yung therefore po nito ay nagfa-function na nagbibigay po ng buod at dahilan to what they should do now sa kabila po ng mga nabanggit po in verses 3 to 12. So ano po ang dapat po nilang gawin na ngayon, alam po nila kung bakit sila nakakaranas ng paghihirap. Therefore, with minds that are alert. Now, itong salitang minds that are alert, dahil po ito ay NIV na English translation, ang NIV translation mga kapatid is an excellent English translation. At binibigay po nila yung kahulugan or its summarized form ayon po sa teksto. Subalit, kung titignan po natin ang orihinal, hindi talaga yan ang makikita po natin sa orihinal. Kundi sa orihinal, ito po ang nakalagay. Gird yourselves to the waist in your minds. Yan po talaga ang nakalagay sa original. Gird yourselves up to the waist sa iyong pag-iisip. Kumbaga, be firm to the waist sa iyong pag-iisip. Pero sa NIV, ang nakalagay po dito is that with minds that are alert. So anong ibig sabihin po nun? Anong ibig sabihin that itali, maigi, up to the waist sa iyong pag-iisip? Now dahil po si Pedro ay isang Hudyo, most likely itong paggamit po niya na salitang gird yourselves up to the waist in your minds ay isang expression sa mga Hebreo. At ang ibig sabihin po ng gird up your waist in your minds simply meant this. Kung ikaw ay isang Hudyo, lalo na in the Old Testament, may mga sinusuot po ang mga Hudyo na kung tawagin mga robes. Ngayon yung mga robes po na yan, may mga tali ho. Ang ginagawa po ng mga Hudyo, if they want to stand firm, at maging mahigpit rather, at firm and stable ang kanilang mga sinusuot, itinatali po nila yung mga mahabang tela ho na yan between their legs and wrapping it around their waist at hinihigpitan po nila para maging firm. Pero ang binanggit po ni Pedro dito, be firm saan? Be firm in your minds. Therefore, with your minds that are alert. Nang ibig sabihin, ang katumbas ng Hebrew expression ng gird yourselves up to the waist in your minds simply means maging handa. Maging handa tayo. Maging prepared. So kaya sa Tagalog, lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Now, in the New Testament, saan ho natin makikita yung salitang gird yourselves up to the waist? Well, basahin po natin dito sa Efeso, Kapitulo 6. Ito po ay parte at bahagi ng armor of God in Ephesians 6. Efeso, Kapitulo 6. At dito po tayo sa talatang 14. The exact same expression is used, pero instead of the mind, iba ang ibinabanggit ni Pablo dito. Verse 14, Efeso 6:14. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Nang ibig sabihin, dito, pagdating po sa spiritual warfare, nagiging handa lang ho tayo laban sa mga espiritual na pagsubok
kapag nakatali ang salita ng Diyos in our waist. Pero yung waist na tinutukoy po dito ay hindi literal na waist o bewang, but rather, ang tinutukoy ho dito is the heart, the mind. Tulad po na sinasabi sa Kawikaan, itali mo ang aking mga salita sa iyong puso at ito'y mag-iingat sa inyo. Ito'y magpapahaba ng iyong buhay. So ngayon, the way that Paul uses it, the way that Peter uses it, ay katumbas ng ating salita ngayon, maging handa. So bakit po sinabi ni Pedro yan dito? Maging handa kayo. It simply means, sa lahat ng binanggit po niya earlier, mula po sa talatang 3 hanggang 12, ngayon na ipinangaral ko na sa inyo ang theology, yung kaalaman, kung bakit kayo kailangan makaranas ng mga bagay na ito, ngayon maghanda na kayo sa iyong pag-iisip. Bagamat may nakalaan ang gantimpala para sa inyo at pinoprotektahan ito ng Diyos at matatanggap ninyo ang iyong kaligtasan balang araw, pero dahil hindi pa ako bumabalik, dahil nandyan pa kayo sa mundo, maging handa kayo sa iyong pag-iisip. And the Bible says, with alertness and to be sober. So ano po ang katumbas ng salitang sober? Or ano po yung opposite ng sober? Lasing. Drunk. Kapag ang tao po ay lasing, they are distracted. Kapag ang tao po ay lasing, wala po sila sa iisang linya, iisang direksyon. Paiba-iba po ang kanilang pag-iisip kapag lasing. Hindi sila nakapag-iisip ng tama. Wala sila sa wastong pag-iisip. One day, maglilingkod sa Diyos. The other day, hindi maglilingkod. One day, maniniwala sila kay Kristo. The next day, pagdududahan nila si Kristo. That is not what it means to be alert. Kapag sinabi po ng Biblia, be alert and sober, it means, now that ibinigay na sa atin ng Diyos ang dahilan at theology ng ating paghihirap, kailangan maging handa tayo na tanggapin ang mga katotohanan na ito sapagkat ito ang tutulong sa atin kapag tayo ho ay nakaranas ng lahat ng uri ng kasamaan at pag-uusig. Kaya kung babalikan po natin ang talatang 13 of 1 Peter, ginamit din po dito yung saling sober. Maging sober. Now, in 1 Peter, 3 beses ginamit po ni Pedro yung salitang sober in his letter. The second time he uses it ay mababasa po dito sa Kapitulo 4. Basahin po natin. Unang Pedro, Kapitulo 4. Simulan po natin dito sa talatang 7. 1 Peter chapter 4, beginning at verse 7. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilin ninyo ang iyong sarili para hindi kayo makagawa ng masama at nang maging at walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Sa English, the end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. So kanina, sa 1 Pedro 1:13, maging handa, be prepared, be alert, be sober. Bakit po? Dahil ang ating mararanasan dito sa mundo is going to require it para hindi tayo ma-distract. Pero pagdating dito sa Kapitulo 4, talatang 7, bakit po ginamit ni Pedro yung salitang be alert and sober when you pray? Dahil kapag hindi ho tayo aware sa mga nangyayari sa ating buhay na pinintulutan ng Diyos, at hindi ho tayo magbabantay dito at dito, mawawala po tayo ng gana at tiwala sa Diyos upang dumipende at manalangin sa Kanya. Yan ang dahilan. Kapag tayo po ba ay nadi-discourage, kayo po ba ay encouraged na kausapin ng Diyos? Kapag tayo po ay nalulungkot, talagang nalunod sa lungkot, nalunod sa pag-aalala, nalunod sa depression, do you have any courage on your own to talk to God? The answer is no.
So sabi po dito, kapag tayo po ay alert in mind and in heart, so oras po in the last days, kailangan po natin ng sober mind and sober heart para manalangin po tayo sa Diyos. Dahil kapag tayo ay natangay sa mga alalahanin po dito sa buhay, sa mga pagsubok na ating hinaharap, hindi ho tayo maienggayo na kausapin ang Diyos. But rather the opposite. Tinatakbuhan natin ang Diyos. O minsan, dahil ayaw natin magtiwala sa Diyos, dahil na rin po sa ating lack of soberness and alertness, akala natin, mabibigyan po natin ng solusyon ang ating problema sa pamagitan po ng ating mga sariling gawa. Kaya in other words, pinangungunahan po natin ang Diyos. So dito, sinasabi po ni Pedro in chapter 4, kailangan po natin magkaroon at maging handa in mind and heart upang makapanalangin tayo sa Diyos. Pero hindi po natapos diyan yung salitang alert and sober. Ang huling paggamit po ni Pedro dito is in chapter 5. Basahin po natin ang kapitulo 5. Chapter 5, talatang 8. Tignan niyo po nakalagay dito sa talatang 8. Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leon, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Sa English, be alert and of sober mind. Inulit na naman. Bakit po? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So ngayon, kanina binanggit, you need to be sober and of an alert mind dahil makakaranas po tayo ng paghihirap. And then sa chapter 4, you need to be alert and sober mind dahil nasa last days na tayo at kailangan mong manalangin sa Diyos. Pero dito, you need to be sober and of alert mind dahil ang kalaban natin ay si Satanas. Kapag sober and alert mind po tayo mga kapatid, this means hindi ho tayo mangmang sa mga gawa ni Satanas. Hindi po tayo caught off guard sa mga gawa ni Satanas. Lalo na kapag tayo po, pagkatapos po ng gawain, pinagpala po tayo sa pagtitipon, pinagpala po tayo ng Diyos sa mga napakinggan po natin na mula po sa Biblia. Pero pag uwi ho natin sa bahay, bigla nagkaroon po ng, we could say, galit, warfare sa loob ng ating tahanan. Sumisigaw si Mrs., sumisigaw si Mister, nagagalit yung mga bata, nagkakaroon ng away sa loob ng bahay. Ngayon, kapag hindi ho tayo nagbabantay sa puso't isipan, hindi ho natin makikita na kumikilos na ang kaaway sa pamagitan po nila. But if you are sober and alert, instead of retaliating, dahil tayo po ay peacemakers, mananalangin agad tayo. Panginoon, kumikilos ang kaaway. Or for example, nagising ka early weekend, excited ka na pumunta sa gawain. Tapos sinabi ng iyong mga magulang o minamahal po sa buhay na you invited to come to church. Ayoko pumunta today. Ngayon, there's two things that can happen to you. Pwede mo tanggapin ang depression, pwede mo tanggapin ang kalungkutan, pwede mo tanggapin ang discouragement, or pwede ka maging sober and alert sa iyong pag-iisip and trust in God na hindi pa niya kalooban ito. Kasi sabi ng Biblia, be sober dahil ang kaaway natin ay parang isang leong na umaatungal, na umaali-aligid sa ating location at naghahanap po siya. Sino ho hinahanap niya? Yung mga taong hindi nagbabantay sa kanilang pag-iisip. Yun ang nais po niya lapain. Hindi niya malalapa yung mga taong nagbabantay kasi nagbabantay. Pero ang may isahan ho niya ay yung mga mahihina dito. Hindi kaalaman ang pinag-uusapan po dito, but rather knowledge applied. Not knowledge known, but knowledge applied. When knowledge is known but not applied, well, we are vulnerable. Pero kapag ang knowledge po ay in-apply sa tulong po ng Espiritu Santo,
hindi ho tayo malalapa ng kaaway. Hindi ho tayo madadaig. So dahil po ang mga dayuhan na Kristiyano, tulad po natin, ay nakatira po sa environment ni Satanas, now that we understand that may nakalaan ho sa atin ng kaligtasan na walang pwede umagaw o pwede magnakaw ho sa Diyos, we have to keep moving forward. Yun ang sinasabi ni Pedro dito. Kaya pagdating po, in the last half ng verse 13, sabi po niya, therefore, kaya maging handa kayo sa iyong pag-iisip and set your hope on the grace to be brought to you. Now, itong hope, maaari ho natin tanungin, ano po yung pag-asa na tinutukoy po ni Pedro dito? Kasi kapag tayo po ay ginamit natin yung salitang pag-asa sa ating mundo, kultura at panahon, pag-asa para sa atin is a reference sa mga darating in the future. Right? Pero the way that Peter uses it is different. Ginamit na po niya yung salitang pag-asa bago po dumating ang talatang 13. Halimbawa, basahin po natin ang 1 Pedro 1. Balikan po natin ang 1 Pedro 1. At dito po tayo sa talatang 3. 1 Pedro 1, talatang 3. At dito ho natin makikita kung paano po gamitin ni Pedro ang salitang pag-asa. Okay? Sa talatang 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin, ang manang ito'y nasa langit. Now here's the question. Sabi po dito sa talatang 3, ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Ano po yung malaking pag-asa na tinutukoy ho dito? Well, in order to understand kung ano po yung pag-asa o malaking pag-asa na tinutukoy po dito, ano po ba yung binanggit ni Pablo bago ho yung salitang ito ang malaking pag-asa? O sabi po niya, ipinanganak tayong muli sa pamagitan po ng ano? Ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So ngayon, dahil ito ang paggamit po ni Pedro ng salitang pag-asa, paano naman po niya gamitin ang salitang pag-asa dito sa talatang 13? What he is saying is this, maging handa tayo sa ating puso't isipan habang inaabangan natin ang pag-asa na darating, at yung pag-asa po na yon ay walang iba kundi ang Kristo na muling nabuhay from the dead. So what is the hope of the Christian church? Ang pagbabalik po ni Hesukristo. At bakit ho tayo umaasa kay Hesukristo? Dahil siya po ay muling nabuhay. Now here's my question. Let's say for example, Brother Joel and myself, gumawa po kami ng date. May date po kami. At yung date po na yun is, Brother Joel, may fellowship date po tayo. That fellowship date is tomorrow at 7 o'clock p.m. Kaya lang, namatay si Brother Joshua nung gabing yun. So ngayon, maasahan po ba ako ni Brother Joel na makikita po kami tomorrow at 7 o'clock p.m. Kung patay na ako? Now, magkakaroon na po siya ng pag-asa na magkakaroon po kami ng fellowship kapag ako'y muling nabuhay. So what Peter is saying here is, may malaking pag-asa ang church na ililigtas niya ang kanyang iglesia mula sa kahirapan at pagsubok dito sa mundo dahil, unang-una, nakaranas po tayo ng born-again experience. At paano po tayo na born again? Dahil sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Tatandaan niyo ho ito mga kapatid, ang lahat ng experiences po natin bilang mga born again ay hindi pwede mangyari kung hindi muling nabuhay si Kristo. Alam niyo po, may mga skeptics na nagsasabi, hindi mo mapapatunayan
sa pamagitan ng science na si Kristo po ay muling nabuhay. Pero ayon po sa Biblia, bagamat there is historical evidence na siya po ay muling nabuhay, pero here is the greater evidence. Paano ko matitiyak na si Kristo ay muling nabuhay? Well, binago niya tayo. That's the truth. Sabi ng Biblia, mula sa ating born-again experience, paano po tayo na born again? Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So what is the evidence that Jesus was raised from the dead? Na bago ang buhay natin. Nagiging katulad po natin si Kristo. A dead man cannot save. A dead man cannot change lives unless he was raised from the dead. And that's what sets Christianity apart. Anong pinagkaiba po ni Jesus kay Muhammad? Ano po ang pinagkaiba po ni Jesus kay Buddha? Ano po ang pinagkaiba po ni Jesus kay Confucius? Ano po ang pinagkaiba po ni Jesus sa mga ibang Diyos-Diyosan? Simple. The resurrection. The resurrection. So ngayon, pagdating po dito sa talatang 13, dahil ang pag-asa po natin ay si Jesus, who was raised from the dead, para po tayo magtagumpay in our journey sa pamagitan po ng lahat ng uri at klase mga paghihirap na ating po nararanasan, sabi po ni Pedro, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed. Yung grace po na yon is the salvation na nakalaan na ibibigay po ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Now here's the question. Pastor, teka lang, di ba the moment ako'y nagsisi at sumampalatay kay Jesus, di ba ligtas na ako? Yes. Pero, in theology, ito po ay tinatawag the already and not yet. Ano po yung already? Ligtas na po tayo ngayon. Pinatawad tayo ngayon. Itinuring po tayo ngayon bilang mga matuwid dahil po kay Kristo. Pero, nagkakasala pa rin ho tayo. Pero, may mga kahinaan pa rin ho tayo. Pero, nakaranas pa rin ho tayo ng kamatayan. Pero yung kaligtasan na binabanggit po ni Pedro is this. Yung kaligtasan na ating nararanasan ngayon, partially, ay mabubuo ho yan pagdating po sa pagbabalik ni Kristo, which is the not yet. So, ang ibig sabihin, dahil hindi pa ho tayo perfect, not yet ho yun. Dahil hindi pa ho bumabalik si Kristo, not yet ang tawag doon. Dahil hindi pa ho dumarating yung bagong langit at bagong lupa, that is the not yet. Dahil hindi pa ho nilulupig si Satanas completely at the end of the age, yan po yung not yet. So ngayon, nararanasan po natin ang pagbabago, nararanasan po natin ang kapatawaran, pero ang hindi pa natin nararanasan ay maligtas completely mula sa presensya ng kasalanan. Yan ang tinutukoy po ni Pedro dito. He's saying, set your hope on the risen Christ who has the grace that will be brought to you sa kanyang pagbabalik. So when He comes back, ano po mangyayari sa church kapag siya po ay muling bumalik? Well, mapapalitan po ang ating mga katawan. Ang ating katawan na nabubulok, papalitan ng katawan na hindi nabubulok. At hindi lang ho yun, papatayin niya lahat ng kasamaan sa kanyang pagbabalik. Upang tayo ho ay manahan with Him and the Father and the Spirit for all of eternity. Yan po is when Jesus Christ is revealed. Kaya nga kung babasahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 3, basahin po natin. Unang Juan, Kapitulo 3. Dito po ay isang karagdagan patungkol po sa teolohiya na already and not yet. Unang Juan 3, talatang 2. Unang Juan 3,
talatang 2, sabi po dito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos already, ngunit hindi pa naihahayag, not yet, kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, kaya ang sino mamigay itong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanya buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So napakalinaw that yung doktrina ng already, ngayon, at not yet, hindi pa, ay kinilala ng mga apostol. Ulitin ko po ang talatang 2. Sabi ho, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos already, ngunit hindi pa na ihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap, the not yet. Amen? So why does Jesus have to come back? Para itong not yet ay maibigay na niya sa atin. So habang hindi pa niya na ibibigay sa atin, anong dapat gawin ng iglesia? Maging handa sa kalagitnaan ng lahat ng uri ng pagsubok at paghihirap. Is that clear, mga kapatid? Ngayon, kung babalikan po natin ang unang Pedro 1, talatang 14 naman. Ang sabi po dito, sa talatang 14 ng unang Pedro 1, bilang mga masunuring anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Now, ano po ang tawag sa atin ng Diyos? As obedient children. Now, it's interesting kasi, sa Lumang Tipan, ang itinuring anak ng Diyos ay yung mga Israelita. Pero yung mga Kristiyano na Hintil, yung mga Kristiyano na Hudyo, na nagsipangalat sa iba't ibang mga lugar na itinuring bilang mga dayuhan, sila ang mga tunay na anak ng Diyos. At ito ang katibayan na sila'y mga tunay na anak ng Diyos kung susundin nila ang inuutos ng Diyos dito sa talatang 14. Ano po ba ang dapat gawin ng isang anak ng Diyos? Sabi po dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Now let's deal with the word conform. Huwag nating tularan. Huwag natin gayain. Huwag tayo makihalubilo sa mga maling gawain. Yung salitang conform, mga kapatid, kung ating po bibigyan po ng definisyon, mula sa original, it simply means to conduct after one's pattern. Yan ang ibig sabihin po ng salitang conform. To conduct oneself after one's pattern. Tinutularan natin ang isang bagay. May ginagaya tayo. Sa ating modernong henerasyon, yung mga sikat na artista, yung ang nais na tularan, gayahin ng mga kabataan ho natin. Kung ano po yung pinapanood po nila on cellphone, kung ano po napapanood po nila sa TV, yung mga lahat ng uri na uso na masasabi natin lumalabag sa utos ng Diyos, yun ang ginagaya ng ating sanlibutan. Ang tawag po doon, conformity. Meron silang nais gayahin. Pero bilang mga binago ng Diyos na nakaranas ng born-again experience dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang tanong ho dito is, ano po ba dapat ang maging ugali at pamumuhay ng isang binuhay ni Jesus mula sa patay? And the answer is, do not conform to the evil desires you had
when you lived in ignorance. Na sa madaling salita, wag mo nang babalikan pa. Wag mo nang gagayahin, tutularan ang iyong dating pamumuhay na wala pa yung liwanag ni Kristo sa ating puso't isipan. Now here's something that's interesting. Ang ginamit po niya dito na salita is ignorance. Now do you see a parallel, mga kapatid? Here's the parallel. Minds, alert, sober. Saan po yan kumikilos? Sa isip. To be alert, isip yan. To be sober, isip yan. Pero ang sinasabi ni Pedro dito, gumagawa po siya ng comparison. Ngayon na ikaw ay nakaranas ng panibagong buhay dahil kay Kristo, may alertness ka na. May soberness ka na sa iyong pag-iisip. At dahil kayo'y binago na ng Diyos, huwag mo nang babalikan pa yung mga dati mong gawain na ginawa ninyo dahil of your ignorance. So saan po ba nagaganap ang ignorance? Pag-iisip. Nang ibig sabihin, wala roon, mga kapatid, yung liwanag na nagmumula kay Jesus. Kaya kung makikita po natin ang ating mundo, bakit nga po ba nagagawa ng isang magulang na patayin niya ang kanyang anak na sanggol? Bakit nagagawa po ng isang lalaki na patayin ang kanyang asawa? Bakit po nagagawa ng isang tao na magnakaw? Bakit po nagagawa ng isang babae na makisama sa kapwa babae at magpapakasal sila, o lalaki sa kapwa lalaki at magpapakasal sila? Bakit nila nagagawa yung mga bagay na hindi tama? Wala silang wastong pag-iisip. Ignorance. Kaya kung babasahin po natin ang Efeso, Kapitulo 4, basahin po natin Efeso, Kapitulo 4, dito po tayo sa talatang 17. Efeso 4, talatang 17, Ephesians chapter 4, verse 17, ito po ang nakalagay. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. In English, verse 18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts. Now, ito po nakakatakot. Sabi po ni Pedro, bilang mga masunuring anak ng Diyos, huwag mo nang babalikan, huwag mo nang gagayahin, huwag mo nang tutularan yung mga dati mong gawi nung wala kang kaalaman patungkol kay Kristo. Pero dito, pumapasok yung nakakatakot. Kapag tayo po ay naliwanagan na ng salita po ng Diyos, kung tayo po ay naliwanagan na ng liwanag mula kay Kristo, and yet gagawin po natin yung ayaw ng Diyos, hindi na ho tayo kumikilos out of ignorance. Kumikilos na po tayo in willful, intentional sin. Halimbawa, sa Hebreo Kapitulo 10, basahin po natin. Hebreo 10. Hebreo 10, talatang 26, tignan po nakalagay dito. Hebreo 10, talatang 26. Sabi ho ng salita po ng Diyos, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na mayaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Two things binanggit po dito ng may akda ng Hebrews. Sabi po niya, pagkatapos natin malaman,
Pagkatapos po natin makita, marinig, at yet, sasadyain pa natin na lumabag sa utos ng Diyos. Ang konteksto po nito is this: kapag sasawayin pa natin ang Ebanghelyo at gagawa tayo ng ibang paraan para maligtas other than Christ, wala nang maiaalay pa para sa atin dahil the only form of salvation na ibinigay ni Yahweh ay si Kristo. And now that we've heard the gospel, at yet, sabihin na po natin, ayaw natin tanggapin ang Ebanghelyo, ang nakalaan na lang ho sa atin ay isang nakakatakot na kaparusahan. So dito, kay Pedro, bakit po nakakatakot and yet encouraging po ito? Encouraging po ito dahil binibigyan po tayo ng mga instruction ng Diyos sa tulong po ng Espiritu Santo kung ano po ang dapat maging buhay po natin now that we are in Christ. Pero ang nakakatakot po nito is, if we have heard the truth, if we know the truth, at alam natin ang dapat po nating gawin, and yet sasadyain natin. Bakit po sasadyain? Dahil hindi na ho tayo ignorant eh. Alam na natin. At sasadyain ho natin na lumabag sa utos ng Diyos. Kung ano yung nakalagay sa Hebreo Gs, na kung tawagin po sa ibang salin ng Tagalog, namumuso na sa banal na Espiritu. Lumalapastangan sa banal na Espiritu. At paano ho tayo lumalapastangan sa Espiritu Santo kung tayo po ay nasa ganong klaseng kondisyon? Kahit anong klaseng ilaw na ibigay sa atin, tulad ng mga Pariseo, ibinigay na sa kanila lahat ng ilaw, ibinigay na sa kanila lahat ng katotohanan, and yet, ayaw nila tanggapin. Hindi na ho sila kumikilos in ignorance. Kumikilos na po sila in understanding intellectually. At yun po ang nakakatakot. So dahil po sinabi ni Pedro dito, bilang mga masunurin na anak ng Diyos, huwag na natin tularan ang ating lumang pagkatao that we desired evil things due to our ignorance. So here's the next question. Ano ang magiging pundasyon ng isang Kristiyano na mamuhay hindi tulad ng dati? Well, maraming option. Ang pwede sabihin po ng iba, kaya ako namumuhay bilang isang matuwid dahil ganun ang aking church. Ako'y namumuhay sa matuwid na pamumuhay dahil ganun ang aking asawa. O ako'y namumuhay sa isang matuwid na pamumuhay dahil yun ang sinasabi ni pastor. Bagamat, sa isang banda na ka-encourage man, yung mga nakikita ho natin, hindi pa rin po yun ang basihan kung bakit kailangan po natin talikuran ang kasalanan. Ito po ang basihan. Balikan po natin ang unang Pedro 1. Dito po tayo sa talatang 15. Unang Pedro 1, talatang 15. Bakit po natin kailangan talikuran ang kasamaan nang hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos? Talatang 15. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Now, ngayon, sabi po ni Pedro, dahil alam na po natin ang teolohiya kung bakit tayo nakakaranas ng paghihirap, magpatuloy po tayo kay Jesus. At bilang mga anak ng Diyos, dahil nagpapatuloy na tayo kay Jesus, huwag na natin babalikan pa yung ating dating pamumuhay. Bakit? Bakit? Talatang 15. Dahil ang Diyos ay banal. So hindi ho tayo tumatalikod sa kasalanan dahil sabi ni pastor o dahil yun ang gawain ng church. Hindi dahil, kasi yung mga ibang kapatiran ganun, kaya gumagaya lang ako. Hindi ho. The reason why ikaw mismo, tinatalikuran mo ang kasalanan. The reason why tayo ay nakikipagbaka laban sa kasamaan
is because ang Diyos ay banal. Now here's what's interesting. Buburahin ko muna ho ito. Yung salitang banal is very, very important to understand dahil kapag ito'y ginamit sa buong Biblia, may mga ibang konteksto ho ito eh. Now, let's begin with the word holy. Okay? The word holy. Sa Hebreo, this is the word kadosh. Okay? Sa Griego, hagios. At ang ibig sabihin po ng dalawa, purity, sacredness. Theologically, morally, perfect. Yun ang ibig sabihin po niyan. Nung sinabi po ng Biblia, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang ibig sabihin po nito is because God is pure, God is sacred, God is morally excellent and perfect, yun ang dapat po natin gayahin. Now, in English, just as He who called you is holy. Now, in the Bible, kapag ginamit po yung salitang holy, may iba't ibang konteksto ho ito. Unang-una, ang Diyos po ay banal. That's one. Pero pagdating po natin sa aklat ng Exodus, Leviticus, Numbers, makikita ho natin dito na kapag may itinalaga ang Diyos na tao, yung tao na yon ay nagiging banal para sa Kanya. Now, hindi lang ho doon. Bukod pa dito, kahit po ang shovel na ginagamit sa loob ng templo upang makuha yung mga abo, ay itinuturing ng Diyos bilang banal. Now, here's the question. Is that shovel morally perfect? Is that shovel morally excellent? Is that shovel morally pure? No. Yung salitang holy minsan, depende sa konteksto, can also be understood as set apart. Halimbawa, tayo itinuring banal, pero hindi po tayo morally perfect. So paano ho tayo naging banal? Dahil po hindi pa natin nararanasan yung bagong langit at bagong mundo or yung glorification na kung tawagin, tayo ay tinuring banal dahil kay Kristo, but we are also set apart. Di ba natatandaan nyo yung sinabi po ni Pablo at sinabi po ni Jesus? Tinawag po tayo ni Kristo mula po saan? Sa mundo. Para maging kabilang po tayo in His family. Now, kapag tayo po ay kinuha ni Jesus mula sa mundo, ano ho tawag doon? To be set apart. Set apart to be what? Set apart to be pure. Set apart to be morally excellent. Pero dahil hindi pa ho natin nakakamtam yung bagay po na ito, not until the coming of Christ, yan ang dapat na pamumuhay na dapat po natin tularan. So nung sinabi po ng Biblia, be ye holy, dahil ang tumawag ho sa atin ay banal, here's another important fact. Hindi po sinabi ng Biblia, I have holy. Hindi yan ang sinabi po ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, God is. Not have, but is. Halimbawa, kapag sinabi po ng Diyos, ako ay may kabanalan, that means meron po siyang isang bagay na banal. Pero the fact na sinabi po ng Biblia, ang Diyos ay,
Hindi niya sinabi, ako ay may. Ang sabi niya, ako ay banal. Yung ibig sabihin po ng salitang is, ay tumutukoy po sa kanyang kalikasan. Sa kanyang persona. Halimbawa, mga kapatid, magmahalan tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, kung meron man sa inyo na nagkasala, humingi kayo ng tawad sa Diyos sapagkat siya ay matuwid. Siya ay tapat para patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. So dito, nakikita ho natin na ang ginamit po na salita that is so important is not God has holy, but that God is holy. Another example is yung sinasabi po sa Juan, ang Diyos ay liwanag. Hindi nakalagay, ang Diyos ay may liwanag. Ang Diyos ay liwanag. So here we see, ang basis at pundasyon kung bakit inuudyok tayo ng banal na Espiritu, na talikuran na po natin ang ating lumang pagkatao noong hindi natin nakikilala pa ang Diyos, ay dahil ang Diyos ay banal. So ngayon, kapag may inuutos sa atin ng Panginoon, bahagian mo yung tao na yan. The reason why kailangan mo bahagian yung tao na yon dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kailangan siya sundin. Patawarin mo yung taong yan. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit napakahirap. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal. So dito, bakit natin kailangan magtiis sa kabila ng lahat ng uri ng paghihirap? Dahil ang Diyos ay banal. Bakit ho natin kailangan maging handa sa anumang oras? Lalo na kapag umaali-aligid pa ang kaaway, dahil ang Diyos ay banal. So ngayon, sabi po sa talatang 16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Ito nagbibigay ng puwersa na hindi gawa-gawa po ni Pedro ito. Gumagamit na po siya ng pruweba mula sa lumang tipan. Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Now, when the Bible says, excuse me, as it is written, dahil hindi pa ho nabubuo ang bagong tipan o yung mga aklat ng bagong tipan sa panahon ni Pedro, ano ho yung tinutukoy po niya na kasulatan dito? Old Testament. Now, saan humugot si Pedro? Kasi sabi niya sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Saan siya humuhugot? Basahin po natin dito sa Leviticus. Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11, talatang 44. Leviticus chapter 11, verse 44. Tignan niyo po yung nakalagay dito, talatang 44. Huwag ninyong dudungisan ang iyong sarili sa pamagitan ng pagkain ng alinmang sa mga ito, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos. Italaga ninyo ang iyong sarili para sa akin, at kayo'y magpakabanal, dahil ako'y banal. Now, Kapitulo 19. Basahin po natin ang Kapitulo 19. Chapter 19. Dito po tayo sa talatang 1 hanggang 2. Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 2. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay banal. Dito naman po tayo sa Kapitulo 20. Kapitulo 20, talatang 7. Talatang 7.
italaga ninyo ang iyong sarili para sa akin, at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ngayon, ibaba po natin na basa sa talatang 26. Sa talatang 26, tignan niyo po nakalagay ho dito. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal. At kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Napakalinaw. Dito po tayo sa Kapitulo 21, talatang 8. Kapitulo 21, talatang 8. Kinakailangan kayo na ituring na banal na iyong kapwa isalita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. At sa kahulian, Kapitulo 22, talatang 31. Kapitulo 22, talatang 31 hanggang 32. Sabi po dito, sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastangan ang banal kong pangalan, at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoon nagtalaga sa inyo para sa akin. So mga kapatid, this is what's interesting. Ang Leviticus ay tadtad at punong-puno ng salitang holy. Now, this is what's interesting. Ang aklat ng Leviticus, mula po sa chapter 11 hanggang chapter 20, ito yung tinatawag po the Holiness Code. Kapag pinag-aralan maigi ang chapter 11 ng Leviticus hanggang chapter 20, ang buong section po na yan, from chapter 11 hanggang 20, ay kung tawaging the Holiness Code. Na bakit po siya tinawag na Holiness Code? Dahil sa chapter 11, ang mga pare ay dapat mamuhay sa kabanalan. Sa chapter 11, para maituring kayo banal, huwag kayong kakain na mga gaytong klaseng pagkain nung panahon po nila. Pagdating po sa chapter 17 hanggang 20, kapag may nakita ho tayo isang tao na nakipag-ugnayan sa isang masamang espiritu, batuhin nyo siya. Parte po yun ng Holiness Code. Kapag meron sa inyo, lalaki po apato sa kapwa lalaki, patayin nyo siya. Holiness Code. Kapag may isa sa inyo na nangangalunya at hindi nyo pinagsisihan, dalhin sila sa labas at batuhin hanggang sila'y mamatay. Holiness Code. Bakit kailangan mangyari yung mga bagay na yan? Dahil ang Diyos na tumawag sa kanila ay banal. Now, here's the question. Dahil si Pedro ay humugot sa aklat ng Leviticus na kung tawagin the Holiness Code, bakit niya ginamit ito para sa church? Kasi itong Holiness Code is for the Jews and the nation of Jews. Or para mas malinaw ho, the priest and the nation of Jews. Pero ginamit ni Pedro yung para sa mga pare at ginamit po ni Pedro para sa bansa ng Israel at inilagay naman niya yung konteksto na ito sa iglesia. Bakit ho? Dahil nung tayo po ay dinala ng Ama kay Jesus, ito ang naging estado ho natin. Basahin po natin ang 1 Pedro, Kapitulo 2. 1 Pedro, Kapitulo 2. 1 Peter chapter 2, at dito po tayo sa talata 9. Ito ang rason kung bakit po ginamit ni Pedro
ang mga teksto mula sa Leviticus. Unang Pedro 2, talata 9. Sabi po dito, ngunit, kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. In English, malinaw. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Napakaganda. Well, teka lang, let's come back here. The holiness code, para kanino ho ito? The priests and the nation. Here's the question. Ang mga Israelita po ba pinili ng Diyos? Yes. Pero bakit in-apply ni Pedro yung tekstong ito na para sa mga pare at sa mga mamamayan ng Diyos at inilagay sa church? Dahil nung tayo ay dinala kay Kristo, sino na ang bagong priest? Ang church. Sa pamagitan po nino ni Kristo. Who is the nation of God? Hindi na po yung mga tinuli sa laman, kung yung mga tinuli sa puso. Ang mga tumanggap kay Jesus. So ngayon, para kay Pedro, itong utos sa Leviticus na Holiness Code ay nilagay na sa church. Tayo ang mga pare ng Diyos. Paano ho tayo itinuring pare? Dahil the moment tayo po ay nagbibigay ng ebanghelyo, tayo ay namamagitan between sinners and God sa pamagitan ni Kristo. We are mediating the gospel. Kaya ang tawag po ni Pablo sa kanyang sarili, I am an ambassador of Christ. So tatandaan niyo ho ito mga kapatid, tuwing na kayo'y nagbabahagi, you are serving God as a priest by giving the gospel. Namamagitan ka eh. And secondly, kaya mo ginagawa yon because kayo ang bagong mamamayan ng Diyos. You are God's nation, a royal priesthood, a holy nation. Now, bago ho tayo magtapos mga kapatid, dahil sabi po ng Biblia, magpakabanal po tayo tulad ng Diyos na banal. Ano po ang itsura po nun? Well, we can say, in short, that ang pundasyon ng ating pagiging banal, or rather, the object of our holy living is the nature and character of God. Magpakabanal kayo. Why? Dahil ang Diyos ay banal. Magmahalan tayo. Why? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Magtiwala ka kay Kristo. Bakit? Dahil siya ay tapat. So in other words, lahat ng inuutos po ng Biblia sa atin, sa tulong ng Espiritu Santo, ay kailangan tuparin dahil ito ay nakaukit sa karakter at kalikasan ng Diyos. So in other words, kung pag-aaralan po natin yung mga napag-aaralan po noon sa seminaryo, bakit may mabuti at may masama? Sino ang objective, moral lawgiver? Ang Diyos. Kaya may universal moralidad eh. Dahil ang Diyos is holy. Now, before we come to a close, sabihin na po natin, Pastor, may kahinaan po sa aking mata.
nang ibig sabihin ako'y agad nadadala sa kasamaan. Mabilis ako mahikayat ng mga temptation gamit ang aking mata. Paano ito makakatulong sa akin knowing that God is holy para maiwasan ko ang kasamaan? Basahin po natin ang Habakkuk, chapter 1. Habakkuk. Habakkuk chapter 1. Habakkuk or na kung pronounce po ng iba, Habakkuk. Habakkuk kapitulo 1, talatang 13. Habakkuk kapitulo 1, talatang 13. Napakaganda po nito. Tignan niyo po nakalagay. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. So dahil po ang Diyos ay ganito, ganyan pala ang dapat nating gayahin at tularan. We must not tolerate what is evil. We must not look on what is evil in the sight of God. We must not embrace what God hates. We must not love what God abhors. Dahil ang Diyos ay banal. Kaya sa bagong tipan, kahit sa mga Korinto, gamitin ninyo ang iyong mga katawan bilang mga instrumento ng Diyos, holy and acceptable to God. Yan din ang dahilan kung bakit po sinabi ni Pablo sa mga Romano, in chapter 12, verse 1 and 2, be not conformed to this world, but be transformed in the renewing of your mind. So mga kapatid, kung tayo ho ay tinutukso ng ating mga laman, bakit napakahigpit? Bakit ang daming bawal? Bakit ganito lagi? Ang daming inuutos sa atin? Itong sagot, ang Diyos ay banal. Kaya kapag ang ating laman tinutukso tayo, ang dami naman bawal dito, napakahigpit naman, napaka-radical naman, napaka-committed naman, napaka-deboto naman. Ang Diyos ay banal. Kaya nga, nakakarinig ko tayo ayoko sa church na yan, sa CCWC. Kala mo sila lang ang ligtas. Napakahigpit dyan sa church na yan. Ito ang rason. Hindi ang pastor naghihigpit. Ang Diyos ay naghihigpit dahil kung hindi siya maghihigpit, and we could say, kukusintihin niya ang ating mga maling kagustuhan, tayo ho ang mapapahamak. Ang Diyos ay banal. Bakit po sinasabi ng Biblia, huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya, do not be in an ungodly relationship with unbelievers, dahil ang Diyos ay banal. Bakit kailangan ho natin ituro ang purong-puro salita ng Diyos kahit marami masaktan? Dahil ang Diyos ay banal. Bakit kailangan natin isuko yung mga dapat na isuko bagamat ito'y mahirap? Dahil ang Diyos ay banal. Be ye holy, for He that calls you is holy. Hindi ho natin magagawa, mga kapatid, na magpatuloy sa kabanalan kung wala ang biyaya ng Diyos. And right before we come to a close, sino po ang mas banal po sa dalawa? Yung maraming nasusunod sa salita ng Diyos? O yung humingi ng tawad at ngayon pa lang ay nakakasunod? Sino po ang banal sa dalawa? Parehas. Bakit po? Dahil hindi nakasalalay ang kabanalan ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating gawa. Itinuring po tayo banal. Itinuring po tayo matuwid. Itinuring po tayo mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Marami ka man nagawa o hindi, basta ikaw ay na kay Kristo, at hindi ko sinasabi ho dito, wala ka nang gagawin in your whole Christian life. Ang tinutukoy ko po dito is sa proseso at plano ng Diyos sa kanyang pagkilos sa atin, whether many or less according to others, or in measure to others,
by the measure of grace, itinuring pa rin po tayo banal ng Diyos dahil po sa Kanyang kabanalan through Christ Jesus. Kaya my prayer and hope, mga kapatid, is that this lesson will help us identify kung sino ho tayo. We are a holy people set apart for Christ. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. So habang tayo po ay dumaraan sa paghihirap dito sa mundo, na kinamumuyan po nilang ebanghelyo, magpatuloy po tayo sa kabanalan sa tulong po ng Espiritu Santo. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po mula sa talatang 13 hanggang 16, meron po tayo natutunan. Kung ano man po ang kahinaan po natin, ibigay po natin yan sa Diyos na matulungan niya po tayo na magpatuloy sa kabanalan. Dahil habang hindi pa ho siya bumabalik, darating ang tukso, darating ang panahon na babagsak at babagsak tayo. But we must remain firm in Christ sa tulong po ng Espiritu Santo.